Sa isang magandang umagang puno ng cherry blossom ay nag-e-enjoy lang sa buhay ang isang dalaga nang hinabol niya ang pusa hanggang sa makarating sila sa park at binigyan niya ito ng pagkain. Sa nakaraan ay isang batang si Kosei ang hinahangaan dahil sa husay sa pagtugtog ng piano kaya idol siya ng batang babae dahil bihira lang sa mga musician ang nakakatugtog ng ganito. Ilang taon nang lumipas ay related pa rin sa piano ang naging side hustle ni Kosei. Samantala sa labas ng silid ay tinamaan ni Tsubaki ang bola subalit tumama ito sa nabasag na bintana. Pero hindi na ito bago para sa kaibigang soccer player na si Watari. Hinahanap ni Tsubaki ang bola at nakita niyang duguan ng isang lalaki. Ito pala ay si Kosei na tinamaan sa ulo pero mas nag-alala pa ito sa bintana ngunit walang pinagsisisihan si Tsubaki dahil nais niyang maging star player. Pinigilan ng dalaga si Kosei na kunin ang bubog ngunit kinuhanan sila ni Watari ng picture. Pagsapit ng uwian ay palaging magkakasabay na umuwi ang tatlo. Kung saan napag-usapan nila na palaging napapahamak si Kosei dahil kay Tsubaki pero sanay na daw si Kosei. Biglang may tumawag na chicks kay Watari kaya iniwan sila ng babaero. Sinabi ni Tsubaki na meron na siyang nagugustuhan at nagkaroon ng kulay ang kanyang mundo nang makita ito. Pero ang KJ ni Kosei na ikinainis ng kaibigan. Dahil dito ay napansin ni Kosei na tila may nagugustuhan si Tsubaki dahil sa liwanag ng mga mata nito. Dahil magkatabi lang ang bahay ay magkasabay silang umuwi. Saka may tumawag kay Tsubaki na nais daw makilala si Watari. Napabayan na ni Kosei ang piano niya na pamana ng yumaong ina. Kinabukasan sa school ay naalala ni Kosei nung naiyak siya habang nagpe-perform. Pagkatapos ng klase ay nagsusulat pa rin siya ng mga nota kaya binato ni Tsubaki ng bola dahil ang boring daw ng pagkabata nito. Pero nagulat siyang pinakikinggan ni Kosei ang bagong music dahil akala niya ay badoy ito. Niyaya ni Tsubaki na sumama si Kosei dahil may ipapakilala daw siyang babae kay Watari. Pero di interesado si Kosei kaya sinabi ni Tsubaki na isang musician ang tinutukoy niyang babae. Ngunit nag-quit na daw sa music ang binata at ang ginagawa niya ngayon ay trabaho lang. Pero di naniniwala ang dalaga na handa na itong kalimutan ang music. Sagot ng binata na ang nanay niya lang ang nagpumilit sa kanyang maging world-class pianist pero di ito ang kagustuhan niya. Kinabukasan ay naunang dumating si Kosei at nakita niya ang mga kasuotan ng babae na nakasabit sa sanga. Nang marinig niya ang melodika ay naging makulay ang kanyang mundo nang makita ang magandang dalaga na nag-e-enjoy sa musika nito kaya napapaluha. Tapos magkakasabay silang tumugtog ng mga bata ng paborito nilang awitin. Kaya nais ni Kosei na kuhanan sila ng picture subalit biglang lumakas ang hangin at umangat ang palda nito na saktong nakita ng dalaga kaya binato siya nito ng melodika at binugbog dahil hawak din nito ang leggings. Ngunit nang dumating sila Tsubaki ay naging maamo itong tupa. Pinakilala ni Tsubaki ang magandang classmate na si Kaori kaya nagpa-cute din si Watari. Tapos pinakilala si Kosei na si Friend A. Agad namang humingi ng tawad si Kaori pero plastic lang ito. Naghinala si Tsubaki na inagahan ni Kosei para masolo si Kaori pero ang type daw nito ay si Watari. At kailangan na daw nilang magmadali dahil malapit na mag-perform si Kaori na isang violinist kaya naintriga si Kosei pero ayaw niyang pumasok ngunit pinilit siya ni Kaori. Pagpasok nila ay nagtungo na si Kaori sa rehearsal room. Subalit natatakot si Kosei sa tuwing naaalala ang kanyang trauma. Nakita nila ang malawak na auditorium at nang pumasok ay nakilala si Kosei ng mga tao. At hindi daw sinabi ni Tsubaki dahil alam niyang di sasama si Kosei. Nagsimula ang competition ng mga violinist ngunit simula pa lang ay nakatulog na si Watari. At nang si Kaori na ay nag-cheer sila. Kahit na nakakakaba ay tumugtog pa rin si Kaori. Subalit nagsimula itong baguhin ang tunog ng mas agresibo at may buhay na ikinagulat ng mga audience at inis ng isang judge. Ngunit napahanga si Kosei sa kakayahan ng dalaga at nag-standing ovation din ng mga tao. Kaya kahit pagod sa performance ay masaya si Kaori. Ang isang judge ay nagtaka kung ba't di pa sikat si Kaori dahil sa husay nito pero binigyan niya ng X mark dahil isa itong competition. Pero sumagi rin sa isip ni Kosei na nais lang talagang mag-perform ni Kaori at wala itong pake kung manalo man o hindi. Nagkaroon ng mga bagong fans ang dalaga dahil sa kanilang performance. Saka sinabi ng staff na malapit nang ipalabas ang mga score pero hindi interesado si Kaori. Sa halip ay nagtungo ito kay Watari pero ang totoo ay nanginginig ang kamay ni Kaori dahil excited siyang malaman kung ano ang tingin ni Kosei sa kanyang performance at positive naman ang feedback ng binata. Nang ipaskil ang scores ay mababa ang nakuha ni Kaori pero siya ang audience choice. Napapanaginipan ni Kosei ang dalaga nang dumating si Watari kaya nagising ito. Tapos tinukso siya ng kaibigan dahil napapansin daw nitong nabibighani siya kay Kaori. Saka nagbigay ng mga advice si Watari sa kaibigan dahil kabisado niya ang mga babae dahil isa siyang chickser. Ngunit dumating ang nagagalit na Tsubaki dahil may pinaiyak na naman na babae si Watari. Habang naaalala ang pagtugtog ng dalaga ay ginuganitan niya ang kanyang yumaong ina.
Ngunit nagulat siya nang makita ang crush niyang si Kaori. Namangha si Kosei na makitang suot nito ang school uniform nila kaya inisip ni Kaori na isa siyang manyak. At hinihintay daw nito si Watari pero alam ni Kosei na may kasama itong ibang babae kaya pinipigilan niya ang dalaga na hanapin ito. Dahil dito ay sila na lang dalawa ang nag-date. Habang kumakain ay nakita nila ang tumutugtog ng mga bata. Na nilapitan ni Kaori at sinabing tuturuan daw sila ni Kosei na ikinagulat ng bida. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang tumugtog pero sa kalagitnaan nito ay nadala siya kaya napahanga ang mga tao, ngunit bigla siyang tumigil dahil sa kanyang trauma. Tinanong ng dalaga kung tumigil na ba talaga siya sa piano dahil isa palang masugid na fan si Kaori dahil alam ng lahat ng musician kung gaano kalupit noon magpiano si Kosei. Ngunit nag-quit daw si Kosei dahil kapag masyado na siyang nag-focus sa pagtugtog ay hindi niya na marinig ang kanyang music. Subalit hindi tinanggap ni Kaori ang kanyang dahilan dahil ang musika ang nagpapaligaya sa mga musician. Dahil sa sinabi ni Kaori ay mas na-appreciate niya ang angking kagandahan nito. Subalit biglang nagpa siya si Kaori na gawin siyang partner sa susunod na performance kahit na ayaw ni Kosei. Kaya kinabukasan ay hinahunting pa rin siya ng dalaga upang pumayag na maging partner. Nagpapatulong na si Kaori kay Tsubaki. Kaya narinig ni Kosei ang music ni Capriccioso na kagagawa ng dalawa at nilagyan din ng mga ito ng music note ang buong piano room. Pati sa kanyang notebook at pati sa locker ay ayaw siyang tigilan ng dalawa. Hanggang sa bahay niya ay puno ng mga music note at pati na rin sa wallpaper ng kanyang phone. Di rin tumigil ang music sa kanilang school at nagkalat ang music notes kaya wala ng energy si Kosei. Positive si Tsubaki na mapapapayag na nila si Kosei pero nakukonsensya si Kaori. At napansin din ni Kaori na gusto ni Tsubaki si Kosei. Pero sinabi ng dalaga na kapatid lang ang turing niya dito ngunit halata namang sobrang concern niya kay Kosei. Kinabukasan ay nagmamadaling nagtungo si Kaori sa tambayan ni Kosei dahil malapit na daw silang tumugtog. At sinabi pa nitong naduduwag lang si Kosei kaya naalala nito nung napaiyak siya habang nasa stage. Ngunit naiintindihan daw ni Kaori ang pinagdadaanan nito kaya mag-enjoy na lang daw sila sa performance. Saka nagmakaawa si Kaori na samahan siyang mag-perform dahil baka wala nang susunod. Dahil dito ay napapayag na rin niya ang binata. Saka dumating ang mga kaibigan at nagmadali na sila dahil 20 minutes na lang bago magsimula. Bigla niyang naalala noon na pinipilit siya ng ina na ma-perfect ang isang pyesa kaya siya gumaling. Samantala mabilis na nagbike ang apat upang makahabol sa play at nagawa nga ng magkakaibigan kahit duguan si Kosei. Pagdating ay mabilis na nag-rehearse si Kosei subalit nagkauntugan sila ni Kaori. Saka inilapit ang mukha at sinabing mag-enjoy na lang sila dahil alam niya ang kakayahan ni Kosei. Dahil dito ay naisip ng binata na nais lang talagang tumugtog ni Kaori at tila may hinahabol itong panahon. Sa kanilang pagtapak sa stage ay nakilala ng mga tao si Kosei na napakasikat noon na pianist. Subalit kinakabahan ng binata na baka di niya na naman marinig ang kanyang musika. Nagsimula ng malumanay si Kaori subalit bigla itong naging malaya sa paglalaro ng mga nota. Maayos ang kanilang simula ngunit nagsimula na naman ang trauma ni Kosei kaya wala siyang mapakinggan at naging sintonado ang kanyang pagtugtog. Kaya nagtataka na ang mga tao samantala sobra ang kaba na nararamdaman ni Kosei na mapahamak ang performance ni Kaori kaya tumigil na ito. Subalit tumigil din si Kaori kaya kinabahan ng lahat na ma-disqualify sila. Saka ngumiti sa kanya ang dalaga at umulit ito sa simula pero alam ng lahat na tanggal na ito dahil sa pagtigil. Sa kabila nito ay naglakas loob na ang bida na harapin ang kanyang trauma. At kahit wala na siyang naririnig ay ginamit niya ang talent na namana sa ina kaya nasasabayan niya ang violin ni Kaori na ikinahanga ng mga tao dahil sa matinding performance. At sa wakas ay naging malaya na rin si Kosei saka nagpalakpakan ng mga tao dahil tila isang concert ang nasaksihan. Subalit tumigil ang mundo ng bida nang biglang bumagsak si Kaori. Dinalaw nila si Kaori sa ospital ngunit nakita nila itong walang damit kaya pinilit ni Tsubaki ang dalawa na kalimutan ang nakita. Tapos nainis ang mga kaibigan kay Kosei dahil pinagod niya daw si Kaori. At bago umalis ay lalo pa siyang hinikayat ni Kaori na magpatuloy sa pagtugtog. Habang naglalakad ay iniisip niya ito kaya nagulat siya kay Watari na niyaya siyang bigyan nila ng regalo si Kaori pagka-discharge nito. Ayaw sanang sumama ni Kosei ngunit mapilit sa kanya si Watari. Habang pauwi ay napansin ng kaibigan na wala sa sarili si Tsubaki. Saka nakita nila si Saito na isang heartthrob kaya napag-compare ito ni Tsubaki kay Kosei. Pero kahit na magkatitigan sila ng may gusto sa kanyang poging Saito ay si Kosei pa rin ang number 1 sa kanya. Kinabukasan ay may ibibigay sanang lunch si Kosei pero naunahan ito ng kwelang Watari kaya sawi si Koyamo. Pagsapit ng uwian ay nakita niya si Kaori pero nilaglag ng mga bata na naghihintay talaga ito. Saka hiningi ni Kaori ang pagkain pero wala na ito kaya nasampal ang binata. Dahil dito ay gagawa daw si Kosei ng pabor para makabawi. Pero naisahan siya dahil pinapapasok siya ni Kaori sa piano competition. Ngunit walang lakas ng loob ang bida pero sinabi ni Kaori na di siya nag-iisa kaya nagliwanag ang kanilang mga mata. Saka tumalon si Kaori bilang tanda ng kanyang katapangan. Dahil dito ay na-inspire si Kosei kaya tumalon na rin siya at pag-ahon ay naramdaman
nararamdaman na para siyang ibon na nakawala sa kulungan. Nagtungo sila sa bahay ng bida para magpalit ng damit. Subalit nakita ni Kaori ang piano nito na puno na ng alikabok. Tinanggal niya ang mga libro at pinunasan ito sa kabinuksan ng bintana kaya nakita si Tsubaki kaya naisip nitong may ginawa si Kosei kay Kaori. Kinabukasan ay naiinis pa rin si Tsubaki. Tapos pinakinggan nila ang sintonadong recorded performance ni Kosei kaya nais nitong umatras pero naisali na daw siya ni Kaori kaya wala na naman siyang nagawa. Habang nagsasanay si Kosei ay nakatulog na pala si Kaori at naisip na tila isa itong anghel kapag tulog, saka siya muling nagsanay. Binigyan siya ni Kaori ng snack dahil inabot na sila ng gabi dahil porsigido na si Kosei dahil sa dalaga. Kinabukasan ay pinangako ng captain ng sports club na si Watari na magpapakitang gilas sila kaya kinilig ang mga chicks. Masyado ng praning si Kosei kaya lumabas daw muna siya sabi ni Kaori. Nag-cheer ang bida kay Tsubaki pero nagseselos ito kay Kaori kaya di siya makapag-focus sa game na naging sanhi ng pagkatalo. Pagsapit ng gabi ay umalis si Kashiwagi nang makita si Kosei para makapag-usap ang dalawa sa kasinipan ng binata ang injury nito. Kaya binuhat niya si Tsubaki pauwi at nagustuhan ng dalaga ang pagiging gentleman nito. Saka naalala na noon ay siya ang bumubuhat kay Kosei. Ngunit napaiyak na ito dahil siya ang dahilan kaya natalo ang game subalit napakaganda naman ng mga bituin ngayong gabi. Samantala may mga pianist na nais daw ilang paso si Kosei para patunayan na mas magaling sila sa batang sumikat noon. Kinabukasan ay laban naman ni Watari ng soccer pero dahil di niya na-shoot ang bola ay natalo din ang team nila. Ngunit cool lang si Watari at sinabing si Kosei na daw ang pag-asa nila. Subalit sa CR niya nilabas ang frustrations dahil natalo sila sa last tournament ng junior high. Patuloy na kinabisado ni Kosei ang kanyang tutugtugin upang kahit di niya marinig ang tunog ay matapos niya ang performance. Ngunit dahil mahina ang katawan ay hinimete ito sa PE. Kaya pinuntahan ni Kaori sa klinik ngunit kumakain na ito. Pag-uwi ay kumain daw si Kosei ng 5 egg sandwich na bigay ni Tsubaki. Tapos naglapat ang kanilang mga kamay at sinabi ng dalaga na kamay talaga ito ng isang pianist. Kinabukasan ay natuwa si Kaori dahil kabisado ni Kosei ang na-assign ditong music. Ngunit naghihintay ang kanyang mga makakalaban. Dahil sa nakaraan ay palagi pala silang natatalo ni Kosei sa mga competition. Wala pang masyadong tao nang dumating sila doon. Napansin ni Watari na mainit ang ibang competitor kay Kosei. Giit ni Kaori na noon kasi ay maraming nilampaso si Kosei kaya tinagurian itong human metronome. Nang magsimula ang preliminary ay nakatulog kaagad si Watari. Ngunit nang si Takeshi na ang sasalang ay kinakabahan ito. Maging si Kosei ay natatakot kapag naaalala ang nangyari noon. At nang dumaan si Takeshi ay nagpanggap na di kabado. Nang lumabas ito sa stage ay tumahimik ang paligid dahil si Takeshi ang defending champion. Pinakita ni Takeshi ang husay ng kanyang mga daliri na nagpahanga sa lahat. Subalit di nila alam na ang nagtulak kay Takeshi para maging magaling ay ang pagkatalo noon kay Kosei. Nagpalakpakan ng lahat pagkatapos nito. Ngunit paglabas ng stage ay gumulong si Takeshi sa kaba. Ngunit nang pinuri siya ni Kosei ay nauto ito. Suot ang red dress ay matapang na pumasok sa malaking entablado si Emi. At nang magsimula ay tila isang komplikadong maestro ang dating ng pagtugtog nito na bumighani sa damdamin ng mga manonood. Sa nakaraan ay ipinakita kung gaano rin ka-idol ni Emi si Kosei kaya pinangarap niya na maging isang international pianist. Kaya sa ngayon ay ipinamalas niya ang kanyang galing kaya nagpalakpakan ng mga tao. Pagkatapos ay agad na nagtungo si Emi kay Kosei para magtapat pero di rin ito nasabi ang nararamdaman. Samantala si Kaori ay uminom muna ng marami niyang gamot para sa kanyang kalusugan. Si Kosei na ang susunod na inaabangan ng lahat. Kaya sa pagpasok nito ay tumahimik ang paligid sa sobrang kaba. Dito ay naalala niya nung makikipaglaro sana si Tsubaki nang mapansin nito ang mga pasa niya at hindi siya pinayagan ng ina na maglaro dahil magsasanay pa siya ng piano. At pagkatapos ng isang competition na pinalanunan ni Kosei ay pinakita niya agad ito sa ina. Sa kasalukuyan ay naglakas loob na ang binata na muling tumugtog kaya pinakinggan ng lahat ang maganda niyang musika subalit naaalala ang ina na walang ibang alam kundi ang mang pressure. Dahil sinasaktan siya nito kapag di siya nananalo sa mga competition. Dahil dito ay hiniling ng batang Kosei na sana ay mamatay na lang ito. Subalit namatay nga ang ina pagkatapos nito na siyang naging sanhi ng kanyang trauma. Kaya ngayon ay pinipilit niyang labanan ito dahil alam niyang nasa isip niya lang ang lahat. Ngunit nagtataka ang mga tao kung ba't nawawala na siya sa tempo. Habang ang binata ay masigasig na nilalabanan ng trauma ng nakaraan at nakita pa ang kanyang yumaong ina. Nagpatuloy pa rin siya sa pagtugtog subalit kinakabahan pa rin ng mga kaibigan. Kalaunan ay tuluyan na siyang huminto kaya sa isip ng mga tao ay tanggal na siya. Ngunit nang maalala niya noong tumugtog sila ni Kaori ay nagsimula siya muli pero wala pa rin sa tempo. Ngunit biglang gumanda ang tunog nito kaya napaisip ang lahat kung anong nangyayari sa kanya.
Pero ang nasa isip pala ni Kosei ay wala na kasing pressure kaya maaari na siyang mag-enjoy sa pagtugtog habang naaalala ng bida ang mga magagandang alaala kay Kaori. Dahil sa ganda ng tunog ay natulala ang lahat at napaiyak ang isang bata. Saka nagpatuloy siya sa pagtugtog na tila isa ng malayang ibon. Pagkatapos ay pumalakpak ang mga tao at napansin ng coach ni Takeshi na tila maliwanag na ang mukha ni Kosei. Pero ang performance na ito ay alay pala ni Kosei para kay Kaori. Saka nakita niya ang yumaong ina na tila proud sa kanya. Pagkatapos ng performance ay pinagsabihan si Kosei ng judge dahil sa paghinto niya kanina. Pero kinampihan siya ni Hiroko na piano mentor at classmate ng kanyang ina. Nang niyakap nito ang bida ay nagtaka ang mga kaibigan kung meron ba sila nitong relasyon pero di alintana ni Hiroko. Dahil ang naaalala nito ay noong sanggol pa lang si Kosei. Saka tinanong siya nito kung para kanino ang tinugtog niya dahil halatang in love ang binata. Tapos napatingin si Kosei kay Kaori. Nang dumating ang result ay di natanggap si Kosei pero di masaya dito sila Emi at Takeshi. Kaya nagalit si Takeshi dahil pinaglaruan lang daw ni Kosei ang competition. Ngunit umalis ang bida ng walang halong lungkot at pagsisisi. Nag-aalala ang mga kaibigan pero sinabi ni Kosei na ayos lang siya. Ngunit bigla siyang napatakbo kaya sumunod ang mga kaibigan. Kinabukasan ay pumasok si Hiroko sa bahay ni Kosei at nakita niyang nakahiga ito sa sahig ngunit nakatulog lang pala ito. Nagpapahinga ang magkakaibigan sa rooftop nang dumating si Kaori para ipakita ang invitation sa isang malaking concert. Pero di daw niya pipilitin si Kosei kung ayaw nito. Sa piano room ay pinakita ni Kaori ang nais niyang tugtugin. Ngunit nagtaka ang bida dahil siya lang ang pumili ng tahimik na pyesa, giit ng dalaga na para sila ay maging kakaiba sa maingay na concert. Pero nais pumili ni Kosei ng ibang pyesa kaya nakiusap si Kaori na pagbigyan siya nito sa isa pang pagkakataon. Pagkatapos mag-practice ay magkasabay silang umuwi ni Kaori. Nang makakita sila ng mga alitap-tap na kinagiliwan ng dalaga. At dito ay lalo pang lumalim ang samahan ng dalawang musician habang napapaligiran sila ng magagandang ilaw ng mga alitap-tap. Kinabukasan ay patuloy sa practice ang dalawa. Ngunit nang na-distract ang binata ay binanatan ito ni Kaori dahil napansing wala siya sa focus. Nais daw ng bida ng ibang pyesa pero ayaw pumayag ng dalaga kaya napatahimik na lang si Kosei. Dahil dito ay nagpasya si Kaori na ang nakita niya na lang na pyesa sa silid ni Kosei ang tugtugin nila. Subalit may masamang alaala si Kosei sa piyesang ito nang biglang dumating si Hiroko kaya nag-relax muna sila sa festival. Kaya inabutan na ng gabi si Kaori kaya nagkantahan na lang sila sa daan. Kaya pag-uwi ay nagalit ang tatay ng dalaga pero nang makilala siya ay binigyan pa siya ng maraming matatamis dahil fan niya pala ang parents ni Kaori. Pag-uwi ay binigyan pa siya ng baon. Saka sinamahan siya ni Kaori sa kanto. Kaya naman lalo pa silang nagkakilala ng lubos. Kinabukasan ay di na magkasundo ang dalawa sa kanilang practice. Saka sinipa ni Tsubaki ang itlog ni Watari dahil sa pagkain ng kanyang almusal. At dahil na-miss nila ang mga paputok ay nagdala sila ng illegal na luces sa school. Dito ay sinabi ni Kaori na di niya naiisip ang future dahil ang kanilang performance lang ang hinihintay niya. Nang makita ni Tsubaki na nakatitig si Kosei kay Kaori ay pinaputokan niya ang mga ito ng mga quitties kaya nahulog ang dalawa. Nakikita na ng bida ang liwanag nang magising siya na umiiyak si Tsubaki dahil nalunod si Kosei sa napakababaw na pool. Nagpunta sa performance si Emi upang lihim sanang manood ng performance ni Kosei pero nakilala siya ng coach. Subalit nag-aalala na si Kosei dahil di pa nakakarating si Kaori. Nakiusap si Hiroko na ilagay sa dulo ang slot nila Kosei pero ayaw pumayag ng coordinator kaya kay Mike na pang final act sila nakiusap pero ayaw pumayag dahil siya daw ang star of the night. Ngunit binatikos pa nito si Kaori dahil sa pagiging late nito na ikinagalit ni Hiroko pero humingi na lang ng tawad si Kosei. Pero ipinangako ng bida na sila ni Kaori ang makakakuha ng spotlight ngayong gabi. Kahit wala pa si Kaori ay mag-isang nagtungo sa stage si Kosei. At kahit na isa itong violin concert ay nagsimula siya sa pagtugtog ng piano sa abot ng makakaya. Kalaunan ay napansin ng bida na hindi man niya naririnig ang tinutugtog ay nararamdaman niya naman ang tunog sa kanyang katawan. Kaya naman nakapag-perform siya ng maayos at naging maaliwalas ang mukha ng audience sa maganda niyang musika. Habang nanonood si Hiroko ay naalala niya nung pinapagalitan niya ang kaibigan dahil sa pagpalo nito ng malakas kay Kosei. Pero giit ng nanay ni Kosei na wala na kasi siyang natitirang oras. Tapos nakita niya si Kosei na takot dahil sa ginawa ng sariling ina. Mabuti na lang ay nakilala nito si Kaori kaya naman nakakatugtog na siya muli. Ngunit kaya pala siya pinipilit ng ina na maging magaling sa piano ay upang kapag namatay na ito ay mabubuhay ni Kosei ang sarili. Natapos ang performance ng bida at nagpalakpakan ng mga tao dahil nagbalik na ang magaling magpiano. Ngunit paglabas ay nanginginig ang kanyang tuhod sa sobrang kaba at pagod. Agad siyang niyakap ng anak ni Hiroko at naiyak naman ang bida
bida nang maisip kung nakarating ba sa kanyang ina ang madamdamin niyang pagtugtog dahil naaalala niya ang masasayang karanasan kasama ito. Ang pinakahuling performance ay si Mike na kabado, pero nang makita niya ang ina na nanonood ay lumakas ang kanyang loob at mas naging pino ang kanyang pagtugtog na napansin ng isang musician. Sinalubong ni Watari si Kosei ngunit si Tsubaki ay hindi maisip kung ano ang sasabihin, tapos mas nahulog pa ito dahil sa accomplishment ng binata at sa sobrang tuwa ay hindi niya namalayang tumulo ang kanyang luha. Kinabukasan ay nagpa-practice si Kosei nang dumating si Tsubaki para sabihin na nag-collapse si Kaori. Kaya nagmadali ang binata na puntahan ng dalaga sa ospital. Dumating na rin ang mga kaibigan na may dalang pasalubong. Ngunit nag-alala si Kosei dahil nakaraang araw ay na-ospital na rin ito. Sinabi naman ng dalaga na nadapa kasi siya at nauntog. Pero napansin ni Kosei na parang pinaghandaan ni Kaori ang kanyang sasabihin dahilan. Kinagabihan ay nakipagkita si Tsubaki sa jowa niyang si Saito para mag-date sa festival. Habang si Kosei ay dumalaw muli kay Kaori. Ngunit nanggaling na daw doon si Watari na nagbigay ng pagkain at nagkwento tungkol sa performance ni Kosei. Kinagabihan sa sumunod na araw ay naguguluhan si Tsubaki nang tumatakbong dumating si Kosei na nag-aalala sa kanya. Pero fake news lang pala ito ng isang kaklase ng dalaga para hanapin niya ito. Kaya niyaya na lang ni Tsubaki ang kaibigan at tila nag-date sila habang kumakain ng ice cream. At dahil sa magandang buwan ay napakanta ang binata na sinabayan din ni Tsubaki. Napagpasyahan daw ng binata na kumuha ng kursong pangmusika sa high school ngunit nasa malayong lugar ang school. Dahil sa narinig ay napaluha ang dalaga at napatakbo dahil ang musika na naman ang naging hadlang para magkasama sila ni Kosei. Kinabukasan ay sinabi ni Kosei sa teacher ang kanyang plano at di mapigilan ni Tsubaki ang mainis. Dahil sa kanyang pag-aalala sa pag-alis ng bida ay di na siya makapag-perform ng maayos sa sports. Kaya nagka-band-aid sa mukha na pinagtawanan ng dalawa. Pero natakot sila nang magalit ang dalaga. Dahil dito ay balisa si Tsubaki sa buong araw hanggang sa pag-uwi kasama ni Saito. Ngunit nararamdaman na ito ni Saito kaya nagsinungaling ang binata na may nagugustuhan na siya na iba upang makalaya na sa kanya si Tsubaki. Subalit naiiyak pa rin ang dalaga dahil alam niyang sinabi lang ito ni Saito para sa kanya. Pinili ni Tsubaki na magbalik sa school para samahang mag-practice si Kosei subalit hindi niya mahanap ang mga salita na dapat niyang sabihin. Sa halip ay napaiyak siya dahil nasaktan niya pa si Saito dahil sa kanyang pagpapanggap. Ngunit patuloy lang sa pagtugtog si Kosei kaya sinigawan niya ito. Pero nang magpakita ng kabaitan ng binata ay lalo itong nainis dahil hindi makuha ni Kosei na may gusto siya dito. Kinabukasan ay nakaramdam ng bad premonition si Kosei dahil sa itim na pusi at uwak. At sa paglalakad pa uwi ay tinamaan nga siya ng kamalasan tapos nahulog sa kanya ang isang babae. Dinala niya ito sa bahay at sinabi ni Hiroko na bad influence ang bida sa kanyang anak. Nang magising si Nagi ay nagtaka ito kung nasaan siya pero agad nitong nakilala si Hiroko na isang sikat noon na pianist. Dahil isa rin pala itong pianist na si Aizato Nagi na nagmakaawang maging sensei si Hiroko pero nais daw muna siya nitong marinig tumugtog. Kaya nagpasikat si Nagi na napansin ng bida na may potensyal pero masyadong agresibo ang pagpindot. At nang pumayag na rin si Hiroko na maging estudyante ito ay labis na natuwa si Nagi. Pero si Kosei ang inutusan ni Hiroko na magturo dito. Kinabukasan ay may dala ng pasalubong si Kosei kay Kaori. Ngunit bago siya pumasok ay narinig niya na napakasaya nito habang kasama si Watari. Kaya umuwi na lang at kinain ng pasalubong niya sana kay Kaori dahil naisip niyang di ito magugustuhan ng dalaga dahil meron silang bake shop. Pero nagulat siya nang tumawag si Kaori na nais daw sanang kumain ng matamis ngayon. Dahil sa gulat ay nakalmot si Kosei ng pusa. Naglalakad naman si Kaori nang bigla siyang matumba dahil tila bomb ibigay na ang kanyang katawan kaya kahit anong gawin ay ayaw nang gumana ng kanyang mga legs kaya napaiyak na lang dahil napakarami niya pa sanang nais gawin sa buhay. Habang nakahiga sa ospital ay naalala ni Kaori kung paano siya natumba dahil sa karamdaman at masama ang bagsak ng ulo kaya nawalan siya ng malay. Pagkatapos tumugtog ng bata ay nakiusap itong sabihin ni Kosei ang tunay na opinyon sa kanyang pagtugtog. Ngunit nagulat siya kung gaano ka-strict si Kosei sa mga detalye katulad ng kung paano siya turuan ng ina at tinuruan niya pa ito ng tamang teknik. Naglalakad si Kosei at sa tuwing hindi siya handa ay saka laging nagpapakita si Kaori kaya nabibighani siya lagi sa kagandahan nito. At aalis sana siya pero nagpapasama si Kaori sa kanya. Dahil nais pala nitong mag-enjoy ng lahat ng nais niya sa mall na tila gumagawa ng bucket list kaya siya ang naging tagabitbit ng mga ipinamili. Ngunit nang kunin ng juice ay walang lakas ang kamay ni Kaori. Napansin ng binata na naka-uniform na ito kaya hindi na siya nag-alala pero napansin niyang wala itong school bag kaya sinabi ng dalaga na naiwan daw sa school. Samantala ang estudyante ni Kosei ay naiinip sa paghihintay sa kanya. Nagtungo ang dalawa sa school at pagpasok sa silid ay wala doon ang bag ni Kaori. Dahil hindi naman pala talaga siya pumasok dahil pinagbigyan lang daw siya ng ospital ngayong araw para magawa niya ang mga gusto niyang gawin. Saka tinanong ng dalaga kung makakalimutan ba ni Kosei ang isang tulad niya. Dahil ang dahilan pala kung ba't ibinibigay niya ang lahat sa mga ginagawa
ginawa ay upang tumatak siya sa puso ng mga tao. Bigla itong nakaramdam ng panghihina. Saka inangkas siya ng bida para mabilis silang makauwi at labis pang nagpasalamat ang dalaga dahil kahit gabi na ay nakapag-shopping pa siya at nakarating sa school, kaya di niya rin daw malilimutan ang ganda ng mga bituin ngayong gabi. Samantala ang bida ay naisip na nais niya sanang tumagal sa habang buhay ang mga sandaling ito. Subalit napaluha si Kaori at napakapit ng mahigpit dahil sa kanyang napakalungkot na lihim. Kinabukasan ay nainis na talaga si Nagi dahil di niya makuha ang tinuturo ng bida. Dahil sa sobrang perfectionist ni Kosei ay napatakbo na lang ang bata. Nakita niya itong umiiyak sa napakahabang hagdan at para masuyo ay binigyan niya ito ng pagkain na pakipot pa pero labis namang nagustuhan. Pagdating sa ospital ay nagagalit si Kaori dahil di nakapagdala ng matamis si Kosei pero may dala naman si Watari. Nakita din nila ang kiss mark sa damit ni Kosei kaya binanata ni Tsubaki dahil inisip na may ginagawa ito kay Nagi. Nagalit si Kaori dahil dapat daw ay ginugugol ni Kosei ang oras sa pag-eensayo. Ngunit di niya napansin na tumutulo na ang kanyang luha. Sinadya pala ni Nagi ang kiss mark kay Kosei para magalit sa kanya ang mga kaibigan. At pag-uwi ni Nagi ay nakita ang kuya niyang si Takeshi. Sa kalagitnaan ng gabi ay dumalaw si Kosei dahil may napapansin na siya kay Kaori. Dahil naaalala niyang kapareho ito ng naging ugali ng kanyang ina bago ito nawala. Kaya naisip ni Kosei na baka may taning na ang buhay ni Kaori pero ayaw niyang maniwala. Kaya kinabukasan ay matamlay ang bida dahil sa kanyang nalaman. At nang may marinig na tugtog na nagpapaalala sa nangyari sa ina ay sumakit ang ulo ng bida. Niyaya siya ni Watari na dumalaw kay Kaori pero ayaw ng bida. At nang magalit na si Watari ay napaiyak na lang ang binata dahil di niya matanggap ang natuklasan kaya di niya alam ang sasabihin kay Kaori. Sa kabila nito ay hinikayat ni Watari na dumalaw si Kosei dahil siya daw ang hinahanap ng dalaga. Kaya naglakas loob ang bida at nagdala pa ng matatamis. Nainis si Kaori dahil para itong robot kung sumagot kaya inamin ng bida na di niya alam ang sasabihin. Kaya sinabi ng dalaga na kalimutan na nito kung ano man ang kanyang natuklasan pero ayaw kalimutan ng bida ang mga alaala niya kay Kaori kaya nainis ang binata at kinain ng mga dessert saka ito umalis pero tinawanan lang ng dalaga. Pero balisa pa rin siya hanggang sa pag-uwi dahil wala siyang magawa para mailigtas si Kaori. Kinabukasan ay nakiusap si Kosei na pasamahin siya sa performance sa Culture Festival, kung saan pumayag si Nagi na may hidden agenda. Nagpatuloy sa pagtuturo sa kanya si Kosei, kung saan namangha siya sa sobrang accurate ng pagtugtog ng bida. Saka patuloy din si Kosei sa pagdalaw kay Kaori. Dumating na ang araw ng festival kaya tuwang-tuwa si Watari sa maraming nakikitang chicks. Nagsimula na nga ang palabas, ngunit nang malapit na sila ay kinakabahan si Nagi kaya pinakalma ng bida at magkasabay silang nagpakita sa stage habang nanonood din si Kaori sa cellphone. Nagtaka din ang mga tao nang makita si Kosei sa stage. Saka magkasabay sila na tumugtog sa iisang piano kung saan napahanga ang lahat sa ganda ng kanilang nagagawang music. Subalit nadala ang damdamin ng bida sa musika kaya nagsimula niyang ilabas ang itinatagong galing ngunit di na makasunod si Nagi sa sarili niyang performance. Sa kabila nito ay naglakas loob si Nagi na ibigay ang lahat kaya tila nagpaligsahan sila upang makagawa ng isang napakagandang obra. Kinabahan ng lahat kung makakasunod ba si Nagi sa mga notes na ibinabato ng bida, ngunit pinipilit din itong makipagsabayan sa pro pianist na nagagawa niya dahil sa walang sawang pagsasanay sa nakaraang mga buwan. Pagkatapos ng awitin ay lalong dumami ang mga fans ni Nagi. Tapos naghawak kamay pa sila na di nagustuhan ng ilan. Kaya sa backstage ay nagagalit ang kuya nitong si Takeshi. Pero pinagtanggol ni Nagi ang kanyang sensei na nagturo din daw sa kanya ng iba pang karanasan kaya lalong nagalit si Takeshi. Kinabukasan ay nagsasaya si Kaori kasama ng dalawang bata nang dumating si Kosei kaya nagalit ang dalaga. Ngunit nakiusap pa ang bida na bigyan siya nito ng isa pang pagkakataon na makasama siya sa pagtugtog dahil di niya makalimutan ang unang performance nila kaya naiyak si Kaori. Saka nagalit ang dalawang bata dahil pinaiyak daw ni Kosei ang dalaga. Sinabi ng doktor na magiging mapanganib ang operasyon kaya malungkot ang mga magulang ng dalaga. Pero nais pa rin sumugal ni Kaori para sa maliit na chance na makapamuhay siya ng normal. Sa telepono ay pinagsasabihan pa ni Kaori si Kosei na mag-practice ng maigi. Saka tinawag na siya ng nurse subalit walang kaalam-alam dito si Kosei. Pagsapit ng hapon ay wala sa silid si Kaori na ikinainis pa ng binata. Pero sumagi din sa isip niya na baka may masama nang nangyari kaya di niya alam ang gagawin subalit nagulat siya sa mga magulang nito. Kaya nalaman ng bida na pinipilit ng dalaga ang katawan upang subukang makalakad. Subalit malungkot pa rin ang mga magulang dahil nagdesisyon daw si Kaori na sumailalim sa mapanganib na operasyon upang subukang matupad ang pangako kay Kosei na makapag-perform sila sa huling pagkakataon at napaiyak dito ang kanyang ina. Gayunpaman ay nagpasalamat ang ama nito kay Kosei sa pagbibigay ng kulay sa buhay ng kanyang anak. Pagsapit ng gabi ay magbibigay ng pagkain si Tsubaki nang makitang nakahandusay ang binata na natutulog lang pala. Tapos binigyan niya ito ng haircut upang mas pumogi sa susunod na competition.
Sa araw ng competition ay nakasama ni Kosei ang mga makakalaban niyang sila Emi at Takeshi. Ngunit bago umakyat si Takeshi sa stage ay ipinangako na siya ang magwawagi. Ibinigay nga nito ang lahat na nagpahanga sa lahat ng manunood dahil nagawa niyang bigyan ng buhay ang isang malungkot na pyesa habang ang ina nito ay nagdarasal na siya ang magwagi. Dahil sa napakagandang performance ay nag-standing ovation ng mga tao. Ngunit pagbaba ng stage ay ipinakitang sobrang kinakabahan din siya sa kanyang ginawa. Sa flashback bago ang araw ng competition ay nakasama muna ni Kosei si Tsubaki. Ngunit inabutan na sila ng ulan kaya nagpalipas muna sa isang vending machine. Na tila isang normal na araw lang para sa isang magkaibigan subalit para kay Tsubaki ay mahalaga ang mga sandaling ito dahil luluwas na si Kosei para mag-aral sa ibang school. Subalit di na siya nakatiis kaya sinabi sa binata na wala siyang pag-asa kay Kaori dahil si Watari ang gusto nito. Kaya kahit nahihiya ay sinabi ni Tsubaki na bakit di na lang siya ang mahalin ni Kosei kaya nanlaki ang mga mata ng binata ngunit sinipa siya nito sa katumakbo dahil sa kahihiyan habang umiiyak sa gitna ng ulan. Dahil sa nangyari ay iniiwasan na siya ni Tsubaki at di rin makapag-practice ng maayos ang dalaga dahil sa kanyang iniisip kaya nabitiwan ng bat at muntik na ang kasama. Si Kosei ay di pa rin makapaniwala sa sinabi ni Tsubaki sa kapinagalitan ni Hiroko dahil kailangan niya ng mag-practice upang makapasok sa gusto nitong high school. At pagsapit ng gabi ay tumawag sa kanya si Kaori para lang sabihin ang nakikita nitong eroplano. Kaya nagpa siya ang bida na muling dumalaw sa dalaga kahit sinasabi pa nitong mag-practice na lang siya. At sa sandaling ito ay malinaw na sa binata na ang nararamdaman niya ay pagmamahal. Nang makita niya si Watari ay naglakas loob siyang sabihin na gusto niya ang dalaga. Pero matagal na daw pala itong alam ng kaibigan. Subalit pag-akyat ay nakita nilang nagmamadali ang mga nurse dahil nag-aagaw buhay na pala si Kaori hanggang sa makita nilang nawala na ito ng malay saka nagalit ang nurse dahil nakaharang sila. Nang gabing iyon ay blanko ang utak ni Kosei habang naglalakad nang makita niyang nasagasaan ng isang pusa. Kaya nagmadali siyang dalhin ito sa pinakamalapit na vet na nakasarado pero nagbukas ang klinik upang tulungan ang hayop. Habang naghihintay ay nanginginig siya sa mga nangyayari hanggang sa sinabi ng vet na huli na ang lahat dahil matindi ang pinsala ng pusa. Saka nag-alala ang lalaki dahil tila walang buhay ang mga mata ng binata. Habang naghuhugas ng kamay ay naalala niya ang tanong ni Kaori kung malilimutan niya ba ito. Kaya dito ay naintindihan niya na naalam na pala ni Kaori na mawawala siya kaya labis ang sakit na naramdaman ng binata. Kinabukasan ay malungkot ang mga kaibigan dahil na-ICU si Kaori dahil sa lumalala nitong sakit. Patuloy na tumatawag si Hiroko sa phone ni Kosei dahil nakiusap pala sa kanya si Tsubaki na tulungan si Kosei dahil siguradong ito ang pinaka naaapektuhan ng nangyayari. Pero ayaw sumagot kaya winasak niya ang lock at pagpasok sa silid ay nakita ang kawawang binata na wala ng pake sa paparating na competition dahil pakiramdam nito ay mawawala sa kanya ang lahat kapag namatay si Kaori. Samantala ang mga kalaban niyang sila Emi at Takeshi ay patuloy na nagsasanay. At sa school ay nakita ng binata ang isang liham mula kay Kaori na sinasabing nais nito ng dessert. Kaya agad siyang nagpunta at sinubukan pang pasayahin ni Kaori ang binata. Binato niya ito sa mukha para magsalita saka nakita ang dessert na nais niya daw kainin sa labas kaya binuhat siya ni Kosei. Ngunit nalungkot ang binata dahil sobrang laki ang nabawas sa timbang nito. Pag-akyat ay nakita nila ang magandang snow saka tinanong ni Kaori kung nagsasanay pa ba siya. Inamin ni Kosei na tinigilan niya na ulit ang pagpapiano dahil lahat na lang daw ng mahal niya ay kinukuha sa kanya ng musika. Giit ni Kaori na nandito pa siya at sinabing sasailalim siya sa surgery sa araw din ng competition ni Kosei. Giit ng dalaga na hindi siya susuko ng dahil kay Kosei kaya nais niyang wag din itong sumuko para sa kanya. Ngunit walang lakas ng loob si Kosei dahil isang linggo na siyang walang practice. Nang tumayo si Kaori at tila nagsagawa ito ng malaanghel na musika gamit ang hangin. At sinabing maniwala lang siya sa mga himala sa katuluyang natumba. Saka sinabi ng dalaga na nais niya pa sanang makilala ng lubusan si Kosei kasabay ng pagtulo ng luha nito dahil natatakot din siya sa kakaharapin. Kaya sa kaparehong araw ng competition ay siya ring matinding laban ni Kaori sa mapanganib na operasyon kaya nag-aalala ang mga magulang. Tumugtog na ang mga kalaban ng bida na sila Emi at Takeshi. Subalit nanlulumo ang bida kaya nag-aalala din si Hiroko. Nag-alala din si Takeshi dahil parang may sakit ito. Ngunit ang inulit-ulit lang na salita ni Kosei ay kailangan niyang tumugtog. Dumating na ang oras ng bida para mag-perform. Subalit pag-upo sa harap ng piano ay nagbalik ang takot sa puso nito. Ngunit napatingin kay Tsubaki na nabahing kaya nahimasmasan siya dahil hinihintay na siya ng lahat na tumugtog. Nagsimula ang bida sa malumanay na tono na tila napakalalim ng pinanghuhugutan. At nagpatuloy ito sa napakagandang tunog na nakapaninindig balahibo. Nang maalala niya ang encouragement ni Kaori ay bumilis ang kanyang tempo subalit mas naging accurate ang bawat pagpindot dahil inspirasyon niya ang dalaga kaya nabighani ang audience sa kanilang naririnig. Patuloy na gumaan ang loob ng bida sa kanyang pagtugtog dahil iniisip niya si Kaori. Samantala ang dalaga ay nakikipaglaban sa kamatayan dahil sa mapanganib na operasyon.
kasabay ng pagpapakita ng bida ng kanyang talento habang umaasa na magkikita silang muli ng minamahal. Subalit kalaunan ay na-imagine niyang siya ay nasa kalangitan at nakita niya si Kaori na tila isang anghel. Nakaramdam ng kirot ang puso ni Kosei dahil may kutob na siya sa nangyari, subalit tulad ng pangako ni Kaori ay sasamahan siya nitong tumugtog sa pinakahuling pagkakataon. Kaya naman ninamnam na lang ni Kosei ang napakagandang pagkakataong ito na tila ayaw niya nang matapos pa. Kaya nag-enjoy ang dalawa sa pambihirang performance na ito dahil pareho nilang alam na hindi na ito mauulit pa kailanman. Pagkatapos ng kanilang pagtugtog ay napatingin na lang si Kaori habang unti-unti itong naglalaho sa paningin ng binata. Subalit patuloy pa rin siya sa pagtugtog habang nagmamakaawang wag siya nitong iwan. Subalit kasabay ng kanyang makapanindig balahibong musika ay unti-unti na itong kinuha ng liwanag sa kanyang harapan. At sa huling pagkakataon ay nakita niya ang napakatamis ng ngiti nitong may kasamang luha dahil sa kanyang maagang paglisan. At sa pagtatapos ng kanyang musika ay tumutulo na ang luha ng binata. Ilang araw ang lumipas ay nagpasalamat ang mga magulang ni Kaori sa pagbibigay ni Kosei ng kulay sa mga huling araw ng kanilang anak, saka ibinigay nila ang liham nito para sa kanya. Paglipas ng ilang araw ay natapos na ang taglamig at dumating na ang araw ng mga cherry blossom kung saan naalala ng binata si Kaori kaya tinignan ang liham nito. Kung saan sinabi ni Kaori sa sulat ang lahat ng katotohanan na 5 years old pa lang nang una siya nitong makita ay naging idol niya na kaagad si Kosei. Dahil dito ay na-inspire si Kaori na magpabili ng violin sa kanyang ama dahil nais niya daw makaduet si Kosei. Matagal niya na rin daw na nakikita si Kosei sa school pero nahihiya siyang makipagkilala dahil palaging kasama nito ang mga kaibigan. Bata pa lang daw si Kaori ay labas-pasok na siya sa ospital. At nang makitang umiiyak ang mga magulang ay naisip niyang malapit na siyang mawala. Ito ang dahilan kung bakit niya ginugol ang natitirang oras para gawin ang lahat ng mga bagay na nais niyang gawin. At ang isa niyang kasinungalingan ay sinabi niyang gusto niya si Watari pero nais niya lang talagang mapalapit kay Kosei. Kaya pinapasabi niya kay Watari ang sorry. Nais niya rin humingi ng tawad kay Tsubaki dahil alam niyang matagal na itong may gusto kay Kosei. Sinabi rin ni Kaori ang mga katangian ni Kosei at ang kanilang mga masasayang alaala. Ipinagtapat din ni Kaori sa liham ang kanyang pagmamahal. At humingi din ito ng tawad dahil di niya naubos ang binigay na dessert ni Kosei at sa lahat ng mga nagawa niyang pananakit. Saka nagwakas ang liham sa isang pasasalamat. Subalit naisip ng bida na siya dapat ang nagpapasalamat. Laman din ito ang isang litrato nang dumating si Tsubaki. Pero wala siyang masabi kaya sinipan nito. Saka nagbantang hindi niya hahayaang mag-isa si Kosei kaya sasamahan niya ito sa habang buhay kaya makikita sa mata ng bida ang pasasalamat. Ngunit dahil malapit na ang spring ay naaalala ni Kosei na ito ang panahon kung kailan niya nakilala si Kaori. At inilagay niya sa frame ang pinadala ni Kaori na stolen picture nila noon na siyang pinakahuling alaala ng dalaga.